Suspected cases ng HFMD noong 2025 sa Region 1 umakyat sa mahigit 5,000 at patuloy na nakapagtatala ng kaso ngayong 2026. Ang detalye sa report. Kabuang 5,085 ang suspected hand, foot and mouth disease o HFMD ang naitala noong taong 2025 sa Region 1. Mas mataas ito kumpara sa kabuang 428 lang na suspected HFMD cases noong taong 2024. Ngayong unang buwan ng 2026, patuloy na nakapagtatala ng suspected HFMD cases sa iba't ibang bahagi ng Region 1. Karaniwan sa mga tinatamaan ay mga estudyante. Patuloy po nating pinapaalalahanan yung ating mga estudyante, yung mga kabataan po natin, lalong-lalo na po at ngayon ay bukas na naman yung ating mga eskwelahan. Sa Mangaldan, Pangasinan, mahigpit na nakamonitor ang DepEd sa mga mag-aaral para iwas HFMD. Kumpleto at gumagana ang lahat ng hand washing area. Bawat classroom ay meron ding sariling gripo na magagamit sa paghuhugas ng mga mag-aaral. We strengthen yung health and sanitation po ng ating mga bata, yung sa proper hand washing, tapos provision of soap. Ang mga mag-aaral na nakakaranas ng sintomas ng anumang sakit ay hindi na rin pinapapasok para iwas hawaan. Pag siya po may sakit, hindi na po siya papasok. Pag di niya po kaya. Nakakahawang sakit na HFMD na pwedeng maipasa kapag inihawak sa mata, ilong o bibig ang kamay na kontaminado ng naturang virus. Kabilang sa sintomas ng HFMD ang lagnat, singaw sa bibig, pananakit ng lalamunan at mga butlig sa palad at talampakan. Sakaling makaranas ng sintomas, mainam na manatili raw sa bahay ng 7 hanggang 10 araw o hanggang sa panahong mawala ang lagnat at matuyo ng mga sugat para maiwasan ng hawaan. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.